Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Tagapagsalita pagdating po sa pampublikong kalusugan sa rehiyon. Wala pong iba kundi si Regional Director Corazon I. Flores, ang Regional Director ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development. Magandang umaga po, ID o RD Flores. Bumati muna po kayo sa ating pong mga tagapakinig. Isang malusog magandang umaga po sa ating mga tagapakinig ng Newsline 103.1 FN at sa iyo rin Miss CS, si JP Netlor. At kasama ko rin po dito sa ang ating mga kasamahan dito sa regional office. Ano po? Yan, magandang umaga po. Binabati rin po namin yung mga kasamahan nyo po dyan po sa regional office. Ma'am, napakahalaga po ng pag-uusapan po natin ngayong umaga. Didiretsuhin na po natin, no? Dahil po very timely po ito, no? Lalo na pong panahon ng tag-ulan. Ngayon pong panahon ng tag-ulan, RD, marami pong nagkakasakit. Para po sa kaalaman po ng ating tagapakinig, ano po ba ang ibig sabihin po ng wild diseases at bakit po ito itinuturing po na public health priority sa panahong pong ito? Yung pong wild diseases, ito po yung acronym natin sa mga sakit na kumakatawan sa 4 na uri ng sakit. Ito yung tinatawag nating W, waterborne diseases. Ito pong I, influenza-like illnesses. Ito pong L, leptospirosis. At saka yung pong D ay dengue. Yung pong waterborne diseases, ito po yung tinatawag nating sakit na nakukuha sa pag-inom ng marumi o kontaminadong tubig. At halimbawa po ng mga sakit na ito, maaaring ito po yung diarrhea, kung saan nagtatae, yung cholera, patuloy na talagang may pagtatae, at saka dehydration. Meron din pong katulad ng typhoid fever, at saka yung kadalasang pagtatae na nakaka-apekto sa mga sanggol at baby, ito po yung rotavirus. So yan po yung sample ng ating waterborne diseases. Yun naman pong I, influenza-like illnesses, ito po yung tinatawag nating trangkaso na nagdudulot ng lagnat, ubo at pananakit ng katawan. Yun naman pong leptospirosis, ito yung sakit na nakukuha sa paglusong sa baha. Dahil po doon sa paglusong natin sa baha na nakukuha po ito doon sa sakit na galing sa ihi ng daga na nakukuha kadalasan pagka iko'y lumusong sa baha na kontaminado ng ihi ng daga. At yun naman pong dengue, nakukuha po itong sakit na to mula sa kagat ng lamok na tinatawag nating Aedes aegypti. So, sa panahon po ng tag-ulan, katulad po ngayon, tumataas po ang panganib sa mga sakit na ito. Kaya kinakailangan na mahalaga na pagtuunan ng pansin kung paano po natin maiiwasan ang mga sakit na ito. Dahil po kung hindi ito maiwasan at lumubha, maaari pong magkaroon ng komplikasyon, lalo na po doon sa ating mga
bata, matatanda, at saka yung mahihina po ang resistensya. Yun po pala ang ibig sabihin ng wild diseases, no? Kaya po muli sa ating pong mga kababayan na nakikinig po, no? W for waterborne diseases, I for influenza-like illnesses, L for leptospirosis, at D for dengue. Mas pinadali na po ng Department of Health. Ito po yung tinatawag natin na wild diseases. Maraming salamat po, no, RD, dahil nabigyan nyo po ng linaw kung ano nga po ba ito pong apat na anyo po or apat na mga sabihin na nating mga simpleng karamdaman, kundi pwede rin po pala, nabanggit nyo rin po kanina, na pwedeng magdulot po ng malubhang komplikasyon kung ito po ay mapapabayaan. Ikalawang question po natin, RD, salamat po muli. Ano naman po yung pinakahuli pong datos tungkol po sa kaso ng wild diseases dito po sa Central Luzon ngayon pong taong 2025? Tumaas po ba? Bumaba po ba? Ito pong ayon po sa datos ng ating rehiyon, DOH Region 3, through our RESU, Regional Epidemiologic Surveillance Unit po, mula po sa Enero, January hanggang March 31, yung first quarter natin of 2025, nagkaroon na po tayo ng mga tinatawag na naitalang sakit ng waterborne diseases. Sa cholera po, meron na tayo naitalang 2 kaso, typhoid fever, 362, at yung rotavirus po ay nasa 133 na nitong first quarter, pero ito naman po ay mas mababa ng 32%. Doon naman po sa influenza-like illnesses, may naitatala na po tayo ng 2,029 cases nitong first quarter. And leptospirosis mula Enero hanggang Marso, may naitala na po tayong 29 cases. Then, yun naman po dengue, sasabihin po natin mula Enero hanggang Marso, meron na po tayong 14,700 cases ng dengue dito po sa Central Luzon. Pero po nung nagsimula ng Marso, bumaba na March 9, bumaba na yung cases. Pero ngayon pong tag-ulan, kung hindi po maiiwasan na yun talaga yung makagat ng lamok at dumami yung breeding site ng ating mga Aedes aegypti, maaari din po madagdagan pa ang kaso natin ng dengue. Maraming salamat po, RD. Nakakabahala po, no, yung ilan pong numero, lalo na po patuloy po yung pagtaas po ng bilang ng dengue cases. Gayun pa man, syempre po, napaka maganda pong marinig na ang mga sakit po na to ay bumababa na insidente na patunay po ng epektibong public health interventions po ng DOH at syempre po ng inyong pong himpilan. Sa kabila po ng mga numero pong ito, RD, may mga lugar po ba, kung meron po tayong datos, may mga lugar po ba sa Central Luzon na mas mataas ang kaso kaysa po sa iba? Masasabi po natin na kung saan yung madalas na mga, yung in terms of yung leptospirosis, kung saan yung medyo, itong naitala nating 29 cases ng leptospirosis. Gusto ko po sabihin yung paglusong sa tubig na medyo infected ng ihi ng daga. Aside po dun sa baha, maaari din po kasi doon sa ating mga rice field, may mga daga din po dyan eh. Even the farmers can get this disease dahil sila yung lumulusong sa mga putik, ano po. And then yung dengue naman, doon sa urban area na talagang hindi nalilinis yung lugar, kumbaga maraming mosquito breeding sites. So yun po pwede pong mataas ang kaso ng dengue po doon sa mga lugar niyo. Ayun, yun po pala, RD. RD, ano po ba yung mga pangunahin pong sintomas nito pong tinatawag natin na wild diseases na dapat pong bantayan ng publiko upang makaiwas po sa malalang kondisyon? So, sa mga sintomas po ng waterborne diseases, una po, dahil waterborne yan, nakuha yan sa pag-inom ng kontaminadong tubig, ang sintomas po nito, of course, yung pagtatae. So, po pwedeng magtae, magsuka, pwedeng magsumakit ang tiyan dahil po yung, and then maglagnat, at dahil po sobrang pagtatae, pwedeng manghina. So yan po na magli-lead sa dehydration. Yun po yung maaaring maranasan ng isang tao may waterborne diseases. Doon naman po sa tinatawag nating influenza o yung trangkaso, of course, meron po yan lagnat. Minsan nagkakaroon ng ubos, sakit ng katawan, giniginaw, masakit ang ulo, pananakit ng katawan, pwede rin po manghina at yung iba nagsusuka at nagtatae. Doon naman po sa leptospirosis, yung magdudulot po ito ng lagnat, pananakit ng kalamnan. Yung iba meron tinatawag nating scalp pain, yung pananakit ng binti, panginginig,
at pamumula ng mata. Sa mga malalang kaso po, maaaring magdulot po ito ng tinatawag ng paninilaw ng balat o yung mata. Doon po sa iba naman, pwedeng maging matingkad ang ihi. Dahil pagkasobra na, pwedeng kumonti yung ihi at magsuka, pananakitan yan, meron din konting pantal. Doon po sa dengue, makikita po yan ay meron tinatawag na, of course, yung tinatawag na nakagat ng lamok, pwede rin po ito magkaroon ng mataas na lagnat. Sakit ng katawan, sakit ng ulo, pwedeng sakit ng likod, pagsusuka, at yung mga kasukasuan. Doon po sa mga naging grabe na, at ito'y palatandaan po, ulitin ko po, delikadong palatandaan ng, ito po yung matinding pananakit ng tiyan, pagsusuka, at yung pagdurugo po. Pwede kasi mag-bleeding yung ilong, yung gums, pwede nagsusuka. So ito po, kinakailangan ng dalhin ang ating pasyente for medical attention po. Itatanong ko po sana, RD, follow up ko po sana na kailan po dapat magdesisyon yung isa pong pasyente o magulang na hindi na po sapat yung home remedy at kailangan na pong dalhin yung isang pasyente po na nakakaranas po ng ganito sa mga health centers o ospital. So, alahatin po na natin na yung mga nagkakaroon ng lagnat, simple lang, pwedeng sa bahay, yung mga the usual, symptomatic remedy, pwedeng panunasan, painumin ng gamot, ng tubig, painumin natin ng para sa lagnat na gamot. Pero pagka nakikita na po natin may sintomas na parang gumagra, may matindi ang lagnat, matindi yung sumasakit ng tiyan, parang nadidehydrate niya pagka nagtatae, kailangan natin pang konsulta. Pagka naman po sa dengue, lalo na po yung tinatawag natin na may sintomas na ng mga pamamantal, lalo na kung may mga bleeding na, mga signs of bleeding, kinakailangan po sakitan yan. Yun naman po, alam po natin na yung mga ngayon, umulan kahapon, di po ba? Balitaan natin may certain area na bumaha. Meron tayong tinatawag na incubation period na pwedeng 1 to 2 weeks. Pagkaalam po natin na talagang alam naman ng isang na lumusong siya baha, may lagnat siya, tapos nakikita natin na parang yung tipong may sakit ng tiyan, tapos yung po tinatawag natin na nakita nagkakaroon na ng tumitingkad na yung ihi. Kumbaga, alam naman po ninyo na lumusong sa baha, hindi na natin kailangan hintayin doon. Magpakonsulta po kagad sa doktor sa mga health center natin. Meron naman po tayong tinatawag na prophylaxis na pwede ibigay sa leptospirosis. Libre po iyan sa ating mga health center. Kumbaga, wag na nating intayin na gumrabe yung sakit. Pwede naman po kagad na magpakonsulta. Yan, salamat po, RD. Yan po muli, paalala po sa publiko, no? Huwag na pong hintayin na lumala pa. Magpakonsulta na po tayo agad kung makaranas man po ng mga ganitong sintomas. RD, napag-usapan na rin po natin mga sintomas. Paano naman po, o ano naman po yung mga pangunahing hakbang po na maaari pong gawin ng publiko upang pong makaiwas sa wild diseases ngayong panahon po ng tag-ulan? Alam niyo po, itong tinatawag natin mga wild diseases natin, meron po tayong kayong gawin sa ating pamilya, lalo na yung mga magulang, para sa mga anak nila, sa buong pamilya, para may iwasan sakit na to. Katulad po ng waterborne diseases. Napakahalaga po na kung hindi po tayo sigurado na dahil nga yung mga source of water natin pwede makontamina, pwede po itong pakuluan, pwede po itong pagkaluan bago inumin. Tapos itong bahagya, hand washing. Maghugas ng kamay bago kumain. Galing ka sa CR, maghugas ng kamay. Yun lahat ng mga magpe-prepare ng food, kailangan naghugas ng kamay. Pero at of course, kung ikaw ay nangangalaga sa isang may sakit sa iyong pamilya, hand washing is important. Sa flu naman, influenza, dahil syempre, ingatan po natin yung mga anak natin, Syempre tag-ulan, ensure natin na fully covered sila. Dala ng payong. Minsan ng bata ako, ayoko magdadala ng payong dahil mabigat, nakakalimutan lagi, Pero maigit na rin po yung nag-iingat para hindi sila maulanan. At sa ating tahanan, dapat laging malinis. Para yung mga maayos ang maaliwalas. And then yung pong, kung nagkataon may yung inuubo sa bahay, yung tinatawag nating respiratory hygiene, magtakip ng bibig kapag umuubo. At kung meron namang sakit na sa loob ng bahay, manatili, mamahinga sa bahay para wag na munang lumabas, lalo na kung may sintomas. Ang leptospirosis naman po, kung maiiwasan po natin, wag tayong lumusong sa baha. Naalala po natin yan,
Hindi lang po lumusong sa baha kung maiiwasan, no? Magsuot ng bota. Ito po isa, mga bata, iwasan po natin mag-swimming sa baha. Alam niyo naman po, mga bata excited, iwasan po natin, lalo nakikita natin napakarumi ng baha, ano po. Yes. Maraming mga naglutang dyan, ano po. And then, kung kinakailangan nilagnat na kahit alam niyo lumusong kayo sa baha, punta kagad sa health center or doktor, meron tayong pwede ibigay na post-exposure prophylaxis. At sa dengue, ito po napakahalaga, ano po, dahil tumaas ang kaso natin ng dengue nitong first quarter, ito po yung pwede natin gawin, yung tinatawag natin alas 4 kontra mosquito, every 4 o'clock. Ano gagawin natin? Yun po tinatawag nating taob, taktak, tuyo, at takip. Ibig sabihin, yung po dun sa ating, alam niyo naman po yung nagsasahod ng tubig ulan, di po ba? Kung makikita natin may mga kitikiti yung mga drum, timba, itaob po natin. Kung meron pong may plurera kayo, may mga water source, taktak natin. Tuyuin po natin yon. And then kung talaga natin magsahod tubig ulan, para pandinig sa bahay, takpan po natin para hindi nangingitlog ang mga dengue mosquito doon po sa water na yon. So, ito po, napakahalaga. Hindi lamang po yan sa bahay, but the whole community should be doing this strategy, community effort. Kasi maaaring maayos ka, malinis ka doon sa bahay mo. Kaya lang, let's say, ang isang estudyante papasok sa school, baka doon sa daraanan niya may mga mosquito, pati na rin sa pupuntahan, pwede pong makagat ng mosquito, yung Aedes mosquito na infected na maaari mag-cause ng dengue. Kaya napakahalaga, community effort po para po maiwasan natin ang ating pagdami ng Aedes, yung vector po natin na nagiging sanhi ng dengue. Alalahanin po natin sa lahat ng nakikinig, kahit pahulit-ulit po kami nagsasalita rito, maaari pong sabihin nyo mukha na kami serang plakad na paulit-ulit nagpapaalala, no po. Pero alalahanin po natin, prevention is better than an ounce of prevention is better than a pound of cure. Alam po natin yun, ano po. Hindi lamang po kasi masasabi natin na maggastos ang magkasakit, pero hindi lang siya abala. Pero yung worry po nito, lalo na sa magulang, di po ba? Lalo na yung mga anak natin o family member natin magkakasakit. At maiiwasan po natin kung tatandaan po natin na gawin ito. Oh, grabe, no? Napaka-practical po, RD, at napapanahon pong paalala. Hindi ko po makalimutan yung community-based strategies po na ginagawa nyo po, no? Gaya po ng taob, taktak, tuyo, takip, at ang alas 4 kontra mosquito. So, yun po ulit, no? Mga paalala po sa atin. Ito po yung mga bagay, mga pangunahing hakbang para po makaiwas ang publiko po dito sa tinatawag na wild diseases. RD, ano naman po yung mga hakbang naman po ng DOH-CLCHD upang mas mapalapit naman po ang mga serbisyong pangkalusugan sa publiko, lalo na po sa komunidad na may kakulangan po sa access? Katulad po ng ginagawa namin ito, patuloy po kami nagkakaroon ng health education, community advocacy. So hindi lamang po ako bilang the director of the DOH, pati po yung mga aming counterparts sa bawat probinsya, munisipyo, and even the health workers in the field, nag-health education sa community. And then nagkakaroon tayo ng mga community visit, pamimigay ng mga advisory tungkol sa kalusugan. Of course, nagbibigay din po tayo ng gamot at bakuna sa mga health center. So yung mga senior citizen, of course yung ating mga flu vaccination, ano po, to protect yourself. And then yung, dahil nga panahon na ng pag-ulan, meron tayong mga tinatawag na prepositioning para in preparation po ng rainy season. Nagbibigay po tayo ng gamot sa local government unit at nagbibigay tayo ng lecture ng tamang pangangalaga. And through our mga experts dito sa region, nagbibigay po tayo ng technical assistance at nagmo-monitor po tayo. But of course, higit sa lahat, hindi ito trabahong Department of Health. Kasama natin dito ang local government units, local health workers, pati hospital. Yung pong hospital, inihahanda na rin natin para kung sakaling may mga nagkasakit ng dengue na kailangan dalhin sa hospital, yung tinatawag nating fast lane, nakahanda po sila. So partnership po ng lahat ng ating sangay ng gobyerno, ng local government para po paghandaan po itong ating tinatawag na rainy days. Saludo po kami, RD, sa inyo pong inisyatibo, lalo na po sa mga partnerships at syempre po sa mga community outreach po na ginagawa nyo. Talaga pong napakahalaga po, no, ng sabihin natin proaktibong kampanya sa panahon po na ganito.
Bilang panghuli po siguro, RD, ano po yung inyo pong mensahe, especially sa mga nakikinig po natin, mga kababayan po natin dito po sa Central Luzon, upang mapanatili pong ligtas at malusog po ang bawat isa laban po sa wild diseases ngayong panahon po ng tag-ulan? Hinihikayat po ng Department of Health, katulad po katuwang ang local government unit, na lahat po, ang mga nanay, mga tatay, ang ating komunidad, ang ating mga leaders, na maging maagap, maging malinis sa ating paligid, malinis, ibig sabihin tamang pagtatapon ng basura para hindi mag-breeding site yung mga daga at saka yung ating mag-ingat din yung ating taob, taktak, tuyo, takip para po yung sa pamahaya ng dengue. Maaari po natin maiwasan ng sakit na wild diseases, waterborne diseases, influenza, lepto, dengue. At napakahalaga po, lagi po tayong tumutok sa mga anunsyo ng ating pag-asa, lalo na kung rainy days na sabihin po natin may parating na depression, low pressure area. Huwag po natin kalimutan yung mga protection natin sa ating katawan, payong, kapote, etc. Yes. Even bota kung kaya natin dalhin. Manatili sa bahay kung may mga sintomas na po kayo. Gawin po natin yung taob, taktak, tuyo at takip. Magpakonsulta po agad sa pinakamalapit na health center. Kung kayo may nararamdaman, huwag na po nating antayin na lumala ang sakit natin. Huwag na po nating antayin na naging pulmonya na yung sakit, yung leptospirosis po ninyo, nagkaroon na ng komplikasyon, yung dengue, at talaga nagkaroon na rin at pagtatain, naging fully dehydrated. Kaya po nating agapan kagad ng sakit, magpakonsulta. Simpleng pag-iingat, maglinis po tayo sa ating paligid, tamang pagtatapon ng basura. Kung ang tubig po nyo, hindi kayo sigurado kung malinis, pwede po natin pakuluan. Meron din po tayong tinatawag na chlorine tablet na po pwedeng ilagay sa tubig. May tamang dilution po iyan. At maiiwasan po natin ang ating sarili sa panganib sa sakit. Alam po na kung mayroon po kayong katanungan, meron po kaming DOH Central Luzon Hotline, Emergency Hotline. Ang numero po ay 0919-089-4231. Ulitin ko po, DOH Central Luzon Emergency Hotline 0919-089-4231 o 0949-886-7262. Paalala po natin, napakahalaga po na makaiwas sa sakit. At kami po sa Department of Health, pinahahalagan po natin ang kalusugan ng bawat isa. Dahil sa bagong Pilipinas po, bawat buhay mahalaga. Yun, maraming salamat po, RD Corazon I. Flores, Regional Director Corazon I. Flores. Muli po, RD, maraming salamat po at alam ko pong marami pong natutunan ang atin pong mga kababayan na nakikinig po sa buong Central Luzon ngayong araw dahil po sa mga binahagi niyo pong mensahe po sa ating lahat. Muli, RD, isa pong magandang umaga at maraming salamat po. Maraming po salamat ni CJ ng Newsline. At sa aming mga kasamahan din po sa Communication Management Unit po ng aming DOH Central Luzon. Muli maraming salamat po mga kasama. Nakausap po natin ang Regional Director po ng Department of Health Central Luzon Center for Health Development na si Regional Director Corazon I. Flores. At napag-usapan po natin ang tinatawag po natin na wild diseases. Sana po mga kasama, lahat po ng paalala po ni RD Flores, ipatuloy po nating isa puso, isa isip at syempre, magpakonsulta kapag meron na po kayo nararanasan ng mga sintomas, kagaya po ng mga nabanggit po kanina ni RD Flores. Diyan po nagtatapos ang ating pong makabuluhang talakayan sa Health Tips Kalusugan Mo. Usap tayo. Tandaan po natin mga kasama, ang kalusugan ay kayamanan pong hindi matutumbasan. Samahan niyo po kami tuwing Martes po kasama po ang mga eksperto ng kalusugan para po sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Maraming salamat po Regional Director Corazon I. Flores ng DOH Central Luzon sa pagbabahagi po ng kaalaman at paalala po sa lahat po ng ating mga kababayan. Muli ito po si CJ Peñaflor na nagsasabi pong maging mapanuri, maging maaga, patigit po sa lahat, maging malusog. Dito lamang po yan sa Newsline 103.1 FM na sabay niyo pong napapanood sa Facebook
Facebook Live po ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Hanggang sa susunod po nating episode, maraming salamat at magandang araw po sa inyong lahat. Ngayong panahon ng tag-ulan, inaasahan ng Department of Health ang pagtaas ng mga kaso ng wild diseases. Ang wild o food and waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue ay grupo ng mga sakit na maaaring lumaganap dahil sa ulan. Mula January hanggang May 2025, nakapagtala na ng 21,010 waterborne diseases na kinabibilangan ng cholera, ABD, rotavirus at typhoid, habang 59,925 naman ang malatrangkasong sakit o ILI, 1,909 na kaso ng leptospirosis at 116,243 ng dengue. Dala ng pagbaha ang kontaminasyon ng inumin at pagkaing nagdudulot ng samut-saring food and waterborne diseases. Uso rin sa panahong ito ang malatrangkasong sakit o influenza-like illnesses dahil sa papalit-palit na panahon at kapag hindi maganda ang ventilasyon sa isang lugar na puno ng tao kapag umuulan. Ang leptospirosis naman ay kadalasang nakukuha sa ihi ng daga at iba pang hayop kapag nakapasok sa mga sugat o galos sa bala. Mapanganib at nakamamatay ito kapag napabayaan dahil akatay at bato ang pangunahing organs na pwedeng tamaan ng bakteriyang leptospira. At dahil naiipon ang tubig kapag umuulan, dumarami rin ang pinamumugaran ng mga lamok na nagdadala ng sakit na dengue. Hinihikayat ng DOH ang lahat na maging maaga, malinis at mag-ingat upang makaiwas sa wild ngayong tag-ulan. Tumutok sa mga anunsyo ng pag-asa nang makapaghanda bago lumabas ng bahay. Manatili muna sa bahay kung malakas ang pag-ulan para makaiwas sa panganib na dala ng wild. Gawin ang taog, taktak, tuyo, takip sa mga lalagyang naulanan upang walang pamugaran ang lamok na may dalang dengue. Agad na kumonsulta sa doktor kung may nararamdamang sintomas gaya ng lagnat at pananakit ng katawan. Maaaring tumawag sa telekonsulta hotline 155 press 2 o magtungo sa pinakamalapit na health center sa inyo. Tandaan, paghanda sa tagulan, wild ay maiiwasan. Inyo nang mapapakinggan ang Health Tips. Kalusugan mo, usap tayo ng DOH Central Luzon, Center for Health Development. Ang kalusugan ay kayamanang hindi matutumbasan. Samahan nyo kami sa isang oras ng makabuluhang talakayan kasama ang mga eksperto sa kalusugan para sa impormasyon, solusyon at inspirasyon tungo sa mas malusog na Central Luzon. Dito sa Newsline 103.1 FM na sabayan niyong mapapanood sa Facebook Live ng Newsline Central Luzon TV at DOH Center for Health Development Central Luzon. Broadcasting live from the city of San Fernando, Pampanga. Covering the 7 provinces of Central Luzon from Nueva Ecija to Bulacan and the rest of the world. Mga Batikang Broadcaster. Nais ni Senator Shirley Sa alas 2 na po ng